Good morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry, and to all our platform viewers. Good morning to all of you. Today is March 1, 2026. Our topic for this morning, leaders and servants at works, serving Christ in every task. Again, our Sunday service format composed of four parts: sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. Sound indoctrination gives us truth and solid principles because it anchors in truthfulness of the Word of God. In admonition, we have a gentle warning and correcting so we can prevent if there is an error or unhealthy patterns in our church. And edification to improve our moral and spiritual lives so we can avoid unhealthy indoctrinations. And number 4, exhortation. This is to encourage us to respond to what are the things that will be done. So sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. First, let's go to our sound indoctrination. Solid truth principle. In Titus chapter 1 verse 9, Apostle Paul wrote to Titus, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Again, what exactly is a sound doctrine? Sound doctrine is a trustworthy doctrine. Ito ay nagbibigay ng mapagkakatiwalaang aral at hindi makapagbibigay ng confusion sa mga tagapakinig, sapagkat muli ang magaling na aral ay galing sa Apostol Pablo at di gaya ng mga denominasyon na dudulot ng pagkalito sa mga tagapakinig nito o sa mga tagapagtangkilik nito. Let's have an example of what is sound doctrine. Sa Romans chapter 10 verse 13, ang sabi, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So makikita natin dito yung isang absolute na salita ng Diyos. Kapag ikaw ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Absolute siya, straightforward siya. Pero pagdating sa Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi naman ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sa mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Magkakaroon po ng confusion yung nagbabasa nito o yung mag-aaral na ito sapagkat magkaiba po yung sinasabi ng talata. Ang sabi sa una, kapag daw tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas ka. Subalit sa ikalawa naman ang sabi, hindi naman daw lahat ng tumatawag ay maliligtas. Kung kaya't ito ay nagbibigay ng contradiction sa isipan ng mga tao. And in other words, hindi ka lang sa malilito, matatakot ka pa. Paano na lang kung hindi ako yun dun sa tumatawag ng Panginoon na maliligtas? Paano kung ako yung pinaparinggan ng Panginoon sa Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas? Paano kung ako yung isa dun? Sapagkat hindi ko rin naman sigurado yung sarili ko kung nakakasunod nga ako sa kalooban ng Ama. Ito po yung tinatawag nating trustworthy doctrine. Hindi siya mapapagkatiwalaang doktrina. Hindi kagaya dito sa ating church, Faithful Word Ministry. Meron kang confidence na isang araw ay makapapasok ka sa sangkalangitan sapagkat ang iyong inaaral ay mapagkakatiwalaan sapagkat ito ay galing sa Apostol Pablo. And then reliable doctrine, ito yung accurate at hindi ito galing sa personal na opinion ng mga nagpapakilalang mga pastor. Kung kanina mapagkakatiwalaan, this time, maaasahan daw siya. Sabi kanina, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. Ang sabi isang verso, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon at maliligtas ka. Hindi siya reliable na doktrina. Sapagkat kung hindi mo siya gagamitan ng sound doctrine, ay hindi na siya accurate. Kahit na nasa Biblia pa siya. Kung kaya't muli, napakahalaga ng pag-aaral ng sound doctrine. Number 3, consistent siya. Remain steadfast to Scripture. Doon sa dalawang verso, hindi siya consistent.
Magkaiba yung sinasabi nila. Pero dahil tayo ay nagsa-sound doctrine, alam natin kung ano yung mga consistent na doktrina. Ito yung sinasabi ng isa, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. At yung isa naman, nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Total contradict to each other. Kung kaya kinakailangan talaga ng isang nag-aaral ng banal na kasulatan ay yung nagtatanglay ng trustworthy, reliability, at consistency. Sapagkat kung wala niyan, ang mangyayari, wala kang guard against error. Walang magliligtas sa iyo sa mga maling katuruan. Hindi mo alam kung ano yung tama, hindi mo alam kung ano yung mali. Kayang-kaya kang takutin ng pastor. Sabihin lang ng pastor sa iyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa sinasabi ng Diyos Ama. Ano po ba sinasabi ng Diyos Ama? O hindi pupunta ka ngayon sa Old Testament dahil nandoon yung Diyos Ama, kausap lagi yung Israel, magta-tithes ka ngayon. Magpe-first fruit ka ngayon. At marami pang iba. Kasi gusto mong maligtas Ito yung sinasabi natin na hindi trustworthy yung doktrina ng mga denominasyon. At kung hindi ka magra-rightly dividing the word of truth, kailanman ay hindi mo makakamit yung tinatawag na sound doctrine. Kaya sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito po ang susi, yung pagra-rightly divide the word of truth. Sapagkat dito ay makikita mo yung tinatawag na time past, but now, at ages to come. Nasa Biblia po siya, Ephesians 2:11, Ephesians 2:13, at Ephesians 2:7. So makikita po natin dito yung justification by law through works, and then justification by grace through faith, at yung millennial kingdom. Lagi naman po natin itong tinatalakay kung kaya't hindi na po ito iba sa atin. So, bakit ba kailangan mag-rightly divide ng salita ng Diyos? Sapagkat, ang sabi ng Baptist, yung mga Baptist na alam natin, maliligtas ka raw kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay magbabautismo. Strict baptize sila. Kaya nga po sila Baptist. Water baptism po. Yung faith in the Lord as personal Lord and Savior, wala po yun sa Biblia. Wala po sinasabi. Yung Baptist meron po, pero para sa mga Israel po. Yan po yung doktrina ng Baptist. And then sa evangelical, faith in Jesus as Lord and Savior, okay lang na hindi ka daw magbautismo. Sapagkat hindi naman daw mahalaga sa kanila yung pagbabautismo. Pero nagbabautismo sila sa swimming pool. Yung mga fundamentals naman daw po, faith din, pero dapat ay mayroon kang pagsisisi, repentance. Yung Pentecostal po, ang sinasabi nila, faith din daw po, pero kailangan mo ma-experience yung Holy Spirit. Yung nangyari po sa Acts chapter 2 experience. Ito po yung tinatawag nilang speaking in tongues. Yung nangyari sa Acts chapter 2. Sa mga Lutheran naman po, faith with baptism at meron po silang Lord's Supper. Kailangan na nag-Lord's Supper po sila. Sa Presbyterian po, faith na kinakailangan na may kasama yung tinatawag na mga sakramento. Yan po yung mga denominasyon na hindi sound doctrine, na hindi nagra-rightly dividing the word of truth. In fact, iba-iba po yung gospel nila. Para ka maligtas, ang dami nilang mga gospel. Hindi po nila alam kung paano yung tamang indoktrinasyon ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi po sila nagra-rightly dividing the word of truth. So mamimili ka na lang dyan at hindi yan pwede magsama-sama sapagkat magkakakontrahan sila ng mga aral. Kung kaya mahalaga po ang pagra-rightly divide ng salita ng Diyos sapagkat ito po ay ang paggamit with carefulness, means aaralin natin siya ng may taglay na pag-iingat at hindi po tayo yung pabayaan na lang sa kung ano yung mabasa natin, bibigyan natin ng sariling interpretasyon. Careful, faithful, accurate use of the Word of God, of the Bible. And then, right interpretation, ang katutunguhan niyan ay right contextualization. Wala pong isang berso na kapag binasa mo, yun na yun. Wala pong stand-alone
na verse sa Bible. Lahat po siya ay nakadikit sa tinatawag na context. Lahat po ng verse ay may context. Kapag ikaw ay binasa mo yan at interpret mo yung isang talata, magpe-fail ka sapagkat wala po yung isang verso na i-interpret mo ng gano'n na lang. Lahat po yan ay may contextualisasyon. Wala pong isolated verse. Ang mga nandyan po ay narrative, poetry, prophecy, mystery, law, epistle, wisdom, apocalyptic. Pero in short, hahati-hatiin mo siya, pero gagamit ka pa rin po ng contextualisasyon para malaman mo po kung ano yung sinasabi. Ikatlo, right contextualization, right application. So, kapag tama yung contextualization mo, tama yung pag-i-interpret natin ng banal na kasulatan. So, saan po ba nanggaling ang rightly dividing the word of truth? Hindi po ito nanggaling sa Bible school. In fact, ang mga Bible school po ay hindi nagtuturo ng rightly dividing the word of truth. Hindi rin po ito naisip lang ng isang pastor at itinuro niya sa church. Hindi rin po ito galing sa mga doktrina, galing sa mga matatandang mga iglesia. Ito po ay nanggaling sa banal na kasulatan first century ago. Actually, 60 years buhat nung mamatay, ilibing at mag-resurrect ang Panginoon sa Kristo. After 60 years, doon na nagsimula yung rightly dividing the word of truth. Na hanggang ngayon ay inaaral. Subalit sa kabilang banda naman ay hanggang ngayon ay hindi na naman naunawaan ng mga denominasyon. So madali lang naman po yung mag-rightly dividing the word of truth. Lagi nating tinatalakay ito, pero nais ko lang balik-balikan sapagkat napakainam po niyang balik-balikan at matutunan. Number 1, of course, dissect the ethnicity. Ihiwalay mo yung mga lahi. Kasi may sinasabi ang Biblia na may magkaibang lahi dyan. Sa Genesis 17:1, ang sabi, "And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceedingly fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee, in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant before thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man, child among you, shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Napakagandang word, betwixt. Hindi between, betwixt. And si Moises ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Si Moises ang nagsulat nito. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man, child in your generations, he that is born in the house, or bought with money, of any stranger which is not of thy seed. Wherefore remember, ito po, yung sinasabi dito sa Genesis chapter 17, verse 12, may sinasabi po dito, yung patungkol kay Abraham na yung kanyang lahi ay tatawaging Israel. Lahat ng manggagaling kay Abraham, ang tatawaging lahi nila ay lahi ni Abraham. And later on, lahing Israel. Now, dito sa Ephesians 2:11, ang sabi naman, ang sumulat naman po nito ay ang Apostol Pablo, ang sabi niya, Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh,
who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. So kung idadaisek po natin, kung hahatiin po natin ang mga etnisidad o ang mga lahi, mayroon pong tinatawag na Israelites. Sila daw po ay may patriarch. Ang tinatawag nilang patriarch ay si Abraham, na may covenant sa Diyos. At ang covenant ni Abraham sa Diyos ay yung circumcision, yung pagpapatuli. Itong Israel na ito ay nagsimula sa 12 tribo na apo ni Abraham at mayroon silang pangako mula sa Diyos na pararamihin at payayamanin ang kanilang lahi. Na itong Israelites na to ay may mga citizenship sila kung saan ang bawat ipapanganak na Israelita ay tatawaging Hudyo o Israelites. At mayroon silang tinatawag na kautusan. And then, pagdating po sa Ephesians 2:11, nabasa na po natin to. Sa verse 12, sabi, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. So ito namang mga hentil, wala silang patriarchs, hindi sila nanggaling kay Abraham, kung saan-saan lang po sila ipinanganak, kung saang bansa man yan. Wala rin po silang covenant, wala rin po silang pangako mula sa Diyos, at tinatawag po silang mga hindi tuli o uncircumcised. So makikita nyo po yung pagkakaiba ng Israelites at Gentiles. Kung kaya't kapag magtuturo ang isang tagapagturo, kinakailangan, alam niya muna yung para sa Israel at yung para sa mga hentil na kagaya natin. Number 2, segregate the Gospels. Ngayon, meron dalawang lahi, Israelita, at yung ikalawa ay yung tinatawag na hentil. Now, i-classify naman po natin yung mga tinatawag na Gospel. Sa Matthew 1:21 ang sabi, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So makikita po natin dito, ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak para iligtas yung kanyang bayan. Hindi po yung tinatawag nito na for he shall save his people. Hindi po yung lahat, tayo po, hindi po kasama doon. Yun po ay para lamang sa mga Israelita. Sabi dito, para pagtibayin na ang Panginoong Hesus, ang kanyang ministry ay para sa mga Israelita, ang sabi sa Matthew 15:24, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ako'y isinugo para sa mga nawawalang tupa lamang ng sambahayan ng Israel. At sa Matthew 4:23, ang sabi, and Jesus went about Galilee. Ang Galilee po ay nasa north part ng Israel, teaching in their synagogues. Ang synagogue po ay yung mga templo ng para sa mga Israelita lamang, bawal pumasok ang mga hentil, and preaching the gospel of the kingdom. Ang tinuturo ng Panginoon Kristo ay yung tinatawag na gospel of the kingdom. So, nasaan yung gospel of the kingdom na yon? Apostol Pablo. Ang sabi sa Daniel 2:44, and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. So, yung kingdom na yon na sinasabi ng Panginoong Kristo ay nasa sangkalangitan. At itinuturo ni Jesus dito sa Israel. Bakit? Sapagkat ang sabi sa Matthew 6:10, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. So yung kingdom na nasa langit na sinetap ng Diyos, na makikita sa Daniel 2:44, bababa yun, at yun yung tinatawag na gospel of the kingdom. Okay, so Matthew 4:17, ang sabi muli ng Panginoon sa Kristo, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, magsisi na kayo sapagkat yung kaharian na nasa langit ay bababa na. Sapagkat ang nais natin ay gospel of the kingdom. Ano pa yung gospel na meron sa Biblia? Meron po tinatawag na sa Acts 20:24, but none of these things moved me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord, to testify the gospel of the grace of God. So kung kanina mayroong gospel of the kingdom, yung nasa langit, bababa sa Israel, ngayon naman po ay may tinatawag na the gospel of the grace of God. So dalawa siya. Isang gospel of the kingdom, isang gospel of the grace of God. Noong unang panahon po, ang gumagana lamang ay yung tinatawag na the gospel of the kingdom. Pero ngayon po sa dispensation of grace, ang gumagana na po ay
gospel of the grace of God. So number 3, ang ibubukod naman natin ay yung mga apostol naman. Matthew 10:1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these: the first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother. So yung kauna-unang apostol ng Panginoon sa Kristo ay yung tinatawag na si Simon, na tinatawag na si Pedro. So kapag sinabing si Pedro, si Simon yon. Kapag sinabing si Simon, si Pedro yon. Kaya minsan ang tawag dito, si Simon Pedro, para hindi na magkalituhan. Verse 3, Philip, Bartholomew, Thomas, and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, malinaw po dito na yung 12 apostol ng Panginoon Jesucristo ay sinugo lamang para sa nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. In other words, yung 12 apostol, Pedro, Juan, Santiago at yung iba pa, ay para lamang sa mga Israel. And then sa Ephesians chapter 3 verse 1 to 2, for this cause I, Paul, si Pablo naman nagsasalita, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye heard the dispensation of the grace of God which is given to me, to you word. So kanina, inutusan ng Panginoon sa Kristo yung 12 apostol para dun sa gospel of the kingdom. Pero ngayon, inuutusan ng Panginoon sa Kristo ang apostol Pablo para sa tinatawag na dispensation of the gospel of grace. So yung grace gospel naman ang ipinapamahala ng Panginoon Jesucristo sa apostol Pablo. Kanina, yung gospel of the kingdom ipinapamahala ng Panginoon Jesucristo sa mga apostol. Acts 9:15, but the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So makikita po natin dito, this is the first time na inutusan ng Panginoon Jesucristo ang apostol Pablo. At ang sabi niya, this time, dalhin mo yung pangalan ko sa mga Hentil. So kanina, 12 apostol para sa mga Israel, pero ngayon, apostol Pablo para sa mga Hentil. Acts 13:47, for so hath the Lord commanded us, ito ay sinasabi ni apostol Pablo, inutusan daw sila ng Panginoon sa Kristo, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles. Ginawa ko kayong tanglaw ng mga Hentil. By that time, kasama niya rito si apostol Silas. Kung kaya, how to rightly divide the scripture, dissect the ethnicity, segregate the gospel, classify the apostles. Galatians 1:11-12, but I certify you, brethren, that the gospel which is preached of me is not after man, for neither I received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So ang sinasabi ng apostol Pablo rito, yung gospel na dala ko, yung grace, galing dito sa Panginoon sa Kristo. Yung gospel na dala ng 12 apostol para sa mga Israel, galing din yan sa Panginoon sa Kristo. So, ang pinagmumula ng gospel ng Panginoon sa Kristo, dalawa, pang-Israel, pang-Hentil. Yung pang-Israel, ang pinamahala niya, 12 apostol, sa mga Hentil, ang apostol Pablo. Romans 16:25, now to him that is of power to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So yung gospel ng Apostol Pablo ay mystery siya. Ano ba yung gospel ng Apostol Pablo? 1 Corinthians 15:1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you the first of all, that which I also received, know that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So yung gospel ng Israel ay iba, baptism sila at pagsunod sa kautusan. Ang gospel ng Gentiles, how that Christ died for your sins and that He was buried,
and rose in the third day according to Scripture. So now, yung ethnicity, Israel, Gentiles, Gospel, Kingdom through law, yung sa Gentiles, grace through faith, sa Apostles, 12 Apostles sa Israel, Paul or Saul sa Gentiles, sa books, Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Hebrews to Philemon, sa Gentiles naman ay Romans to Philemon. So, ganyan po yung pagkakalapat niya, pero hindi po tayo kasali dun sa red, ito lang po tayo sa but now. So, ito po yung rightly dividing the word of truth. It's not about separating truth into pieces. It's about understanding what the Bible teach in truthful manner so we can see God's plan without confusion. If you have any doubts, simply type nyo lang po sa mga Facebook nyo, sa YouTube nyo, rightly dividing the word of truth, and you'll find plenty of helpful and learning materials na mas makakatulong po sa atin. Okay? That will be our sound indoctrination. Let us all stand in the presence of our Lord as we gather for this Sunday service. Puso
walang tigil, tulubigay. Sabi mo, tulubigay, ang papuri, tulubigay, sama-sama, tulubigay, walang tigil, tulubigay, tulubigay, ang papuri, tulubigay, sama-sama, tulubigay, walang tigil, tulubigay. Yes, Lord! Hayaan mong pasalamatan ang pamumulit na namin sa aming pagpuri, sa aming pagsamba, Panginoon. Ikaw lang ang aming itataas at walang iba. Yes, Lord! Mahirap ba umawit sa Panginoon? Practice pa lang yan, ha? Practice pa lang yan. Pag nandun na tayo sa langit, walang upay na pag-awit. Pagpuri sa Diyos. At hayaan mong itataas niya sa iyo ngayon. Itataas mo sa Kanya ngayon ang iyong buhay, ang iyong puso. Yung puso na yan masyadong salawakan niya. Let's worship God. Sa
iyo, Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang maghari sa aming buhay. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The presence of our Lord as we read His Word. As our scripture reading will be found in the book of Ephesians, chapter 6, verses 5 to 9. Ephesians 6:5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ. Verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7. With good will doing service as to the Lord and not to men. Verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Verse 9, and ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your masters also is in heaven, neither is there respect of persons with him. For further understanding, let us now read our scripture reading in our own native language. Sa verse 5, mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang, na may katapatan sa inyong puso gaya ng inyong pagsunod kay Kristo. Sa verse 6, gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sa verse 8, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. At sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita, maaari na tayong maupo sa presensya ng Diyos. Maraming salamat, Kuya Elar, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga tagapagpawid, Ate Glenn, Kuya Vince, Kuya Ron, Ate Krish, and Kuya Nix. Let's go to our edification. By the way, nilagpasan muna natin yung admonition sapagkat medyo mahaba po yung ating sound indoctrination. So let's go na to edification. Leaders and servants at work, serving Christ in every task. Again, before studying our topic for this morning, let's look back to our edification last February 8 and 22. So makikita natin dito sa chapter 1, Me and God's Spiritual Blessings na nakamit ko nung ako'y sumampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoon sa Kristo. Sa chapter 2, Me and God, My Transformation, yung mga pagbabagong unti-unti sa buhay ko. Chapter 3, Me and My Brethren, ang pagipagrelasyon ko sa aking mga kapatiran o sa aking kapatid sa pananampalataya. And chapter 4, Me and My Spiritual Maturity. Kasama sa pagipagrelasyon ko sa mga brethren ay yung pagmamature ng aking spiritual na buhay. Chapter 5, Me and My Wife, ang aking pagipagrelasyon sa aking asawa. Chapter 6, Me and My Children, ang akin naman pakikitungo sa aking mga anak. And then, ipagpapatuloy po natin yung chapter 6, Me and My Workplace. So, ang ating paksahin sa umagang ito, leaders and servants at work, serving Christ in every task. Verse 5, chapter 6 ng Efeso, servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na may katapatan sa inyong puso, gaya ng inyong pagsunod kay Kristo.
So Paul refers here dun sa mga employee and employers. Yung mga empleyo, tsaka yung nag-empleyo, tsaka yung employers nila. So this pertains to employees. Tinawag niya lang yung masters sapagkat ito po ay isinulat niya way back pa. Kaya yun lamang po yung terminology ang ginagamit by that time. So pertaining to employees, be obedient to your employer. Sabi ng Apostol Pablo, servants, be obedient doon sa ating mga boss, sa ating pinagtatrabahuan. Let me read you yung sinasabi sa aklat ni Ruth, chapter 2, verse 1 to 3. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, alam naman natin yung istorya ni Ruth tsaka ni Naomi, magbienan, yan. Nasa Moab sila by that time, sapagkat si Naomi, yung pamilya niya ay Israelita, nagkaroon ng tagutom, pumunta sila sa Moab, nakilala ng mga anak niya, nung isang lalaking anak niya si Ruth, tapos namatay yung pamilya ni Naomi, ang natira na lang si Naomi, tsaka yung kanyang manugang na si Ruth. Doon na sila napunta. Tapos, mula sa Moab, bumalik sila sa Bethlehem, doon sila nakatira. Tapos, eto na, wala silang kahit ano, at ito yung nangyari sa buhay ni Naomi at Ruth. Isang araw, pumunta si Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. So kapag may gumagapas doon sa bukid, may mga naiiwang mga sobra pa. Sabi ni Naomi, kukunin ko yung sobra kasi hindi naman para sa kanila yung para gapasin. Yun lang matitira, yun yung kukunin ni Naomi, ay ni Ruth, para may pagkain sila nung biyena niya, si Naomi. Kakaawa, no? Doon ako sa may likuran, doon lang daw siya sa likuran ng mga nagagaspas. Doon lang siya sa likod, pag may natapon, tiunti niya lang pupulutin. Ganun lang yung naging buhay ni Ruth by that time, at ni Naomi. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay yung bukid ni Boaz. So si Boaz, siya pala may-ari nung field, yung bukid. Isang kamag-anak ni Elimelech, si Elimelech yung asawa ni Naomi na namatay na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan, si Boaz. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumayin niya si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang makita ni Boaz si Ruth, tinanong ni Boaz yung katiwala, sino yung babaeng yun? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Verse 7, nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang-maaga pa ay naririto na siya. Si Naomi nandun na. Mamumulot ka lang ng sobra. Yung mga gagapas, si Ruth. Yung mga gumagapas, wala pa. yung mga totoong dapat na nandun ng maaga para magtrabaho na, gapasin na. Wala pa. Yung mamumulot lang ng mga natitira, nandun na. Mas maaga pa yung, mas maaga pag hindi dapat na maaga. Kaya nakiusap po siya makapamulot na laglag. What? Pinayagan ko naman. Kaya maagang maaga, mga 4:30 ba to? Mga 5:30 na. Nandito na si Ruth. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Pagod si Ruth sa kakapulot ng mga natatapon na mga ron. Kumbaga sa palay po, gagapasin yung palay, gagapasin, dadalin dun sa kiskisan, yung matitira ron, pupulutin lang ni Ruth. Pero by that time, hindi naman kasi palay, uhay yun yung ginagawang tinapay. So nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. So may manggagawa si Boaz, si Ruth hindi niya naman manggagawa, nakikipulot lang. Verse 9, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. Huwag ka na sumunod sa akin, Ruth, na nagagapas ako rito nasa likod lagi, pulot ng pulot. Wala naman silang kakainin kapag hindi ginawa ni Ruth yun.
At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. So, meaning si Ruth, marahil may baon din siyang tubig kasi nahiya siya makiinom. Hindi naman talaga siya ka-empleyo doon. No? Pero this time, ang sabi ni boss, yung boss nila, si Boaz, sige, okay lang na mamulot ka. Pag nauuhaw ka, okay lang na uminom ka doon sa inuman. Mabait. Ruth later married Boaz. Later on, nagustuhan siya ni Boaz, si Ruth, at nagpakasal sila. Pero, hindi siya nagustuhan ni Boaz dahil maganda si Ruth. Nagustuhan ni Boaz si Ruth dahil masipag siya. Dahil masunurin siya. Dahil may mga ugali si Ruth na mapagpakumbaba at masunurin. Kung ano yung sabihin sa kanya, instruction sa kanya, gagawin niya. Maaga pa, nandoon na siya sa gapasan. Tapos, pagdating ng alas 5, magpapahinga siya. Yung parang mas matino pa si Ruth doon sa mga empleyado ni Boaz. Kaya ito yung nagustuhan ni Boaz kay Ruth na sana maging aral sa atin o inspiration sa atin. Nasa pertaining to employees, be obedient to your employer. Dapat maaga pa, nandun na tayo sa kung saan man tayo nag-work. At kung panahon ng work, okay work. Kung panahon ng pahinga, okay pahinga. Ganun lang naman yun. Sapagkat alam naman natin na maraming mga empleyado ngayon na baligtad. Yung panahon ng work, doon natutulog. Kung kailan panahon ng tulog, doon gawa ng gawa. So, obey them like how you obey Jesus Christ. Be obedient to your employer like how you obey Jesus Christ. Papaano ko susundin ang aking employer kung papaano ko ba sinusunod si Jesus Christ in the first place? Ang sabi ng siguro marahil mga nag-aaral na to. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. So kapag sinunod daw natin ang Apostol Pablo, ayun ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa banal na kasulatan. So ano ba ang characteristics ng Apostol Pablo na maaari kong gayahin, i-imitate? Number 1, ang Apostol Pablo ay sumusunod sa Diyos. Sa Acts 9:6 ang sabi, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Panginoon, ano po yung gusto niyong gawin ko? Gagawin ko. Ayan sinasabi ng Apostol Pablo. Kapag tinawag ka ni boss, gently reply, yes boss, may papagawa ka ba? Na nakasmile ka. Hindi yung, ano ba yung boss? Ano ba yung, may papagawa ka ba? Ba't pa ba ako tinawag, boss? Hindi, no? Yes, boss. Ano po papagawa natin? Ano pong gagawin natin? No? Parang si Apostol Pablo, obeying to God, willing siyang sumunod sa Diyos. Number 2, passion for the gospel. 1 Corinthians 9:16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. So walang kailangang gawin ng Apostol Pablo kundi kunin niya yung responsibilidad. At ano yung responsibilidad? Kung ano yung kanyang job description. Ano ba yung job description ko? Ang job description mo, Apostol Pablo, ay ipangaral yung magandang balita ng kaligtasan. So tayo, mga employee, ako employee rin, meron tayong mga job description. At gawin natin yon ng may passion. Hindi yung magawa mo lang, okay na. O yan na, natapos ko na yung trabaho ko sa araw na to, uwi na ako. Okay. No. Gawin natin with passion. 3, humility comparing to others. Sabi naman ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle. Sabi dito niya ay ako ang pinakahamak sa lahat. Hindi nga dapat ako tawaging Apostol Pablo. So we have to stay humble with our colleagues, kasama yung ating mga co-employee. And then, hard work and love for the church. Mahal ng Apostol Pablo yung iglesia. Sa 1 Thessalonians 2:9, for ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. They work hard. In other words, dahil may pagmamahal sila doon sa job description nila, doon sa trabahong iniatang sa kanila, ang sabi dito, we labor night and day. Hindi naman po yung ibig sabihin na magtrabaho tayo ng gabi tsaka araw.
no? Ito ay figure of speech lang. In other words, wag na nating sayangin yung 8 hours na ipagkakalob sa atin para tapusin yung mga dapat nating tapusin. And then, number 5, diligence to the ministry. Sa Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So makikita natin dito ang sabi ng Apostol Pablo, walang pwede makapigil sa akin dito. Tatapusin ko to kung ano man tong dapat tapusin. So tayo rin sa mga inabibilangan nating mga workplace, let's finish. Kung yan ay tatapusin mo ng 1 oras, 4 na oras, kalating araw, 8 hours, tapusin po natin. So makikita po natin dito ang Apostol Pablo, obedience to God, passion for the gospel, humility comparing to other, hard work and love for the church, and diligence to the ministry. At kung ikukumpara po natin ito sa ating mga buhay, ang mangyayari po ay obedience to higher rank sa mga boss natin, passion for work, humility to co-workers, hard work for the organization, and diligence attitude sa ating mga kinabibilangang mga organization. So, be obedient to your employer and obey them like how you obey Jesus Christ. In singleness of your heart, hindi po ito ibig sabihin singleness, nag-iisa lang ang puso ko. Hindi po yun, no? Isa lang naman talaga po yung ating puso. Yung singleness po, sa salitang Griego, sinulat kasi ito sa salitang Griego, ay haplotes. Ibig sabihin po ay sincero o sincere. No? In singleness of your heart. Ibig pong sabihin, in sincerity of our heart. So pertaining to employees, bilang mga empleyado, be obedient to our employer, obey them like how we obey Jesus Christ in sincerity of our hearts. Verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. In other words, do your job just like Christ's servant. Siyempre, bilang mga servant ng Panginoong Kristo tayo, nagtataglay tayo ng kabaitan. Kindness, alam niyo po, ang kindness ay hindi po yung kailangan nakikita ng mga tao. Kagaya nung nasa Facebook na namimigay, nagbablog habang binibigyan niya ng chocolate yung bata. Tayo po ay hindi na natin kailangan i-vlog yung sarili natin para makita lang. Whether may tao o wala, dapat nasa atin po yung kabutihan. And humility, hindi para ipagpaimbabaw natin, para ipangalandakan natin. Okay, ginagawa ko to. Hindi na po natin kailangan yung mga ganun. Tayo po dapat ay may kabutihan at pagpapakumbaba. May tao man o wala. May nakakakita man o wala. Mas maganda nga yung wala nakakakita eh. Para hindi tayo mapulahan na ginagawa mo lang content yung pagpapabuti mo eh. Verse 7, with good will doing service as to the Lord and not to men. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sabi ng Apostol Pablo rito, kapag ikaw ay nagtatrabaho, isipin mo, sa Panginoon ka naglilingkod. Kasi kapag ikaw ay inisip mo na sa tao ka naglilingkod, lalo na medyo may problema si boss. No? Marami kasi mga boss dyan na medyo, minsan kapag wala sa mood, hindi maganda gising, hindi na rin maganda yung araw niya, pati sa mga tao niya. No? Because if you serve for employer, kaya ka lang nagtatrabaho kasi ang sasabihin mo sa sarili mo, kasi ito lang kasi talaga ang bread and butter ko. Kung ako may iba bang pagkakakitaan, iiwan ko tong boss na to. Kung hindi lang ako, ito yung kailangan ko ng bread and butter para sa pamilya ko. Talagang iiwan ko na talaga tong boss ko eh. Because if you serve for employer, you serve because you need a job. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, naku, itong boss na to talagang matagal na ako nag-resign dito. Laging ganun. Because if you serve for employer, you serve because of your status.
Ayoko lang kasi masabing wala akong trabaho, tambay ako, ganun. Kaya pinagtsatsagaan ko na talaga tong boss ko. No? Kaya sabi ng Apostol Pablo rito, kung magsaserve ka, isipin mo na lang, sa Panginoon ka naglilingkod. Kasi kung iisipin mo na dyan, sa employer mo naglilingkod, naku, baka lagi ka na lang nai-stress. Ano? Sabihin mo na lang sa sarili mo, alam mo, Lord, kaya lang ako nandito, gusto ko rin pong makapagbigay ng luwalhati sa iyo. Bakit? Sapagkat kung ako po ay naglilingkod sa aking employer na parang sa iyo ako naglilingkod, alam niyo po, ako ay magiging thankful at ako ay may hanap buhay. Ako ay may iyahain sa aking asawa at anak kahit papaano na galing sa malinis na kaparaanan. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat kahit papaano ay pinagkalooban niyo po ako ng hanap buhay na hindi po lahat nakakakuha ng mga ganitong bagay. You appreciate your job as gift from God. Na-appreciate mo bilang, opo Lord, kailangan ko po itong pangalagaan sapagkat regalo mo po sa akin ito na magkaroon po ako ng ganitong hanap buhay and therefore makatulong ako sa pamilya ko. And number 3, you are grateful to your job for God's favors. Alam niyo po, kapag kayo po ay naglilingkod ng maayos, hindi lang sa boss nyo, kundi sa Panginoon, may mga pabor na binibigay sa inyo ang Diyos. Hindi nyo lang minsan nararamdaman pero may mga pabor na binibigay sa inyo. Yung mga divine, ano ba tawag doon? Divine intervention nararamdaman yan. Hindi nyo na nararamdaman, pero kapag nag-iisa na kayo sa gabi, maiisip nyo kung ano, ba't nga gano'n na nangyari? Ba't yung isa nagkagan? Ba't ako okay? Mararamdaman nyo yung mga divine intervention na yun, yung mga simpleng God's favor. Binibigyan tayo ng pabor ng Lord na hindi natin nararamdaman. Pero deep in our hearts, kung iisipin natin ng malalim, dun yung mararamdaman. Oo nga, no? Ba't nga ba? Nagawa ko nga yun. Hindi ako na gano'n hindi ako napasama, napabuti pa ako. Sila, gano'n na nangyari. Sa akin, ganito. Na bakit? Sapagkat kasama natin ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. At yun nga, yung kapag tayo ay nasa trabaho, naglilingkod, kasama rin ng Panginoon na naglilingkod din tayo. Kala kasi nung iba, ang pagwo-worship sa trabaho, yung nasa trabaho ka, gumagano, kumakanta-kanta ka ng hindi po gano'n yung pagwo-worship sa trabaho. Ang mag-worship ka sa trabaho, ay yung habang nagtatrabaho ka na naglilingkod ka sa amo mo, ay itinuturing mo na paglilingkod sa Panginoon. Yun yung worship in workplace. Verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Once again, this verse is for the body of Christ. Sa atin to. Sa Faithful Word Ministry lang to. Hindi to para sa mga kapitbahay natin. Ito po ay para sa atin lamang na sa ating workspace, incentive according to accomplishment. Sa mga regular na mga opisina, tanggapan, organization, magkakaroon sila ng incentive according to accomplishment. Magkakaroon ka ng bonus. Bibigyan ka ng bonus ng boss mo kasi may mga na-accomplish ka. Lalo na yung may mga kotang mga trabaho. Mapopromote ka kasi ang galing mo mag-perform. Hindi kita nakikitang natutulog kada tanghali na sa work mo. Nakikita lang kita ng naggagawa ka ng mga kung ano-ano dyan. Kaya pinromote kita. Magkakaroon ka ng awards according to effort and attainment. Magkakaroon ka ng sila, yung mga ka-office mate natin, no? May mga award dyan, papapicture pa, kasi may mga na-attain sila. So, there's no problem sa mga ganitong bagay. Kung deserve naman nila yung mga bagay na yon, okay lang naman. But the problem is, minsan, deserve din natin Deserve din natin yung mga ganung bagay. We work hard din, no? Pero, minsan, hindi natin nakukuha yung mga ganito.
Kahit na nagtatrabaho tayo ng maayos, kahit matapat tayo sa trabaho, minsan yung nakakukuha, yung mga hindi pa matapat, tayo na nagtatapat, sila pa yung nakakakuha. At nangyayari to sa mga organization. Laging nangyayari yan sa mga organization. At marahil sa mga young professionals na nanonood sa atin, sa mga trabaho nyo, naranasan nyo na yon. Kala nyo sa inyo yung award, yung pala sa iba, yung sa hindi deserving. Ikaw na deserving, hindi sa iyo napunta. Pero sinasabi ng Apostol Pablo dito, huwag kang mag-alala kung hindi mo man makamit yan. Because there is someone who really sees what you are doing. Huwag kang mag-alala kung hindi mo makakamit yan. LR, Jerry, Ligaya, kung sino man, huwag kayong mag-alala. Kasi mas may nakakakita sa inyo sa mga performance nyo. Maring hindi nakikita ng boss nyo, pero merong isang nakatingin sa kung ano yung ginagawa nyo ng may kasipagan at may katapatan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nakikita niya yung mga ginagawa nyong yan. So, kung yaan, hindi kayo nabibigyan ng incentive promotion award, huwag kayong mag-alala. Sapagat sabi dito, knowing that whatsoever good thing anyone do it, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Nakikita ng Diyos yung mga ginagawa nyo. At kapag binigyan kayo ng reward ng Panginoon, wala ito. Wala pa sa kalingkingan itong mga incentive promotion awards na yan. Wala pa sa kalingkingan yan. Kapag ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng award. So, in other words, di man natin nakukuha yung mga incentive, promotion, awards dahil deserving tayo at hindi sila deserving, ang sabi ng Apostol Pablo, don't worry. Merong isang nakatingin. Hindi yan baliwala. Merong isang nakatingin. In other words, keep up the good work. Manatili ka lang sa ginagawa mong tama, sa kung ano yung tamang nalalaman mo, gawin mo siya. May award man, incentive o wala, don't worry. At the end of it all, may award kang makukuha. Doon sa mag-a-award ng makatotohanang award na talagang para sa iyo. Ha? Sa mga nadi-discourage dyan, si boss, gano'n, binigyan ng dagdag na sweldo yung isa, kasi gano'n, ako hindi, kung tutusin nga, ginagabi na nga ako, minamadaling araw na nga ako. Tapos sila pa yung nabigyan ng award. Sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon kayo ng award, yung makatarungang award, galing sa Panginoong Hesukristo. Verse 9, and ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven. Neither is there respect of persons with him. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Okay, so, we are now employee. Kung sakasakali man daw na dumating ang panahon na hindi na ako employee, ako na yung may-ari ng kumpanya, or hindi na ako yung nasa mababang posisyon, na-promote na rin ako, nasa mataas na posisyon ako. Ang sabi ng Apostol Pablo, placed to high position, kapag nasa position ka na, mataas na position, be a leader, not a boss. Iba ang leader, iba ang boss. Hindi ka dapat mag-astang boss, dapat mag-asta kang leader. At bilang leader, focus on responsibility. Ang boss, they focus on their authority. Huwag kang tumingin sa autoridad mo. Tumingin ka sa responsibilidad mo. Bilang leader, motivate not of punishment but of encouragement. Maraming sumusunod na empleyado sa boss nila kasi natatakot silang maparusahan. Ikaw, pasusunurin mo yung mga staff mo kasi ini-encourage mo sila. Hindi sila mapaparusahan dahil sumusunod sila sa iyo, hindi sila takot maparusahan, kundi
ini-encourage mo sila, nai-encourage sila sa buhay mo. Build relationship, not distance. Kapag boss ka na, huwag mong didistansyahan yung mga staff mo, yung mga employee mo. Hindi porke nasa mataas na posisyon ka, distansya na ako Kapag nagme-merienda tayo noon, dati McDo lang tayo, ngayon na Starbucks na ako. Sorry guys ano na ako social na ako ngayon. Hindi po, no? Don't build distance. Build relationship. Kung ano ka noon, na magkakasama kayo, na-promote ka, nasa mataas ka, ganun pa rin yung samahan ninyo. Posisyon lang ang nag-iba, hindi ugali mo. Never issue an order. Buhat ngayon dahil boss na ako. Buhat ngayon, ganito ang gagawin nyo ngayon. Ay, hindi ganon, no? Never issue an order, issue guidance, no? Mas maganda gawin na natin ito. Kasi nung dati, medyo ganun Para mas ma-improve natin, ganito ang gawin natin, guys. Okay ba? Never criticize publicly. Ikaw, ang sabi ko, ganito. Tapos nakikita ng mga tao, no? Huwag ganon. Correct secretly. Kapag walang nakakita, saka mo kausapin, dapat ganito ginawa natin. Dapat ganon, ganyan. No? Kasi hindi naman maiwasan na magkaroon ng mga pagkakamali sa ating mga pinagtatrabaho. And last, never blame, but search for solution. Paano nangyari to? Sino gumawa nito? Ba't nagkaganito to? Hindi na ganon. Kung nagkaroon ng problema, ang hanapin na kaagad natin ay solusyon. Saka na natin hanapin kung paano nangyari yun o sino may kagagawan. Ang unahin muna natin ay solusyon. So, kung tayo ay nasa higher position na, again, be a leader, not a boss. Focus on responsibility, not authority. Motivate not of punishment, but encouragement. Build relationship, not distance. Never issue an order, but guidance. Never criticize publicly, but correct secretly. And never blame, but search for solution. So, key takeaways natin, every service we give, i-dedicate natin ito sa Panginoong Jesucristo. Lagi natin iniisip kasi, dinededicate ko to sa boss ko, sa ganito, sa ganyan. At kapag nagkaroon ng problema, tayo masisisi ngayon kasi hindi natin pinagpaplanuhang maigi. Pero kung primera pa lang, iniisip natin, para sa'yo, Lord, gagawin ko to para hindi ako ma-prostrate. So, ganun dapat ang attitude natin. Because I serve Christ with sincerity. Kasi naglilingkod ako sa Panginoon Jesucristo ng may sinseridad, pwede ko rin maglingkod ako dito sa boss ko ng may sinseridad. Total, nadudoon na rin naman ako sa sincerity. Because I serve Christ even with no one else see. Naglilingkod ako sa Panginoon kahit walang nakakita sa akin. Lingkod aking workplace. Maglingkod na rin ako dito kahit na walang nakakita sa akin. Because I serve Christ straight from my heart. Sapagat naglilingkod naman ako sa Panginoon Kristo galing sa aking puso, maglilingkod na rin ako dito sa aking pinagtatrabahuan nang galing sa aking puso. Therefore, Christ entrusted you with a job in your position. Lagi mong iisipin, kung nasaan ka man ngayon, kung ano man ang naging trabaho mo ngayon, ang Panginoong Kristo ang nagbigay sa iyo niyan. Embrace it with gratitude, honor it with excellence, and let your life inspire everyone around you. Lagi mong yayakapin siya ng may pasasalamat at lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Nakakalungkot lamang po sapagkat marami po ngayong mga tao nasa mataas na posisyon sila. Kumikita sila ng 100,000, 200,000, pero hindi mo makita sa kanila na masaya sila sa kanilang trabaho. They are looking for a bigger payoff. Palagi silang frustrated sa kanilang mga trabaho, palagi silang malungkot, nai-stress sila. Kumikita na sila ng 100,000. Tayo, minimum lang. Maliit lang ang kita natin. Pero sapat-sapat na sa atin yan. Nayayakap na natin siya at pagdating natin sa gabi, ang sasabihin natin, maraming salamat po Panginoon sa isang araw na naman ng pag-iingat at bukas po, hinihiling ko po ang isa pa uling araw ng pag-iingat para magampanan ko ang aking trabaho, para sa pamilya ko at sa mga mahal ko sa buhay.
Amen. Okay. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin po natin ang magbibigay ng unang tanging bilang, lang iba kundi ang Kuya Jerry Peñones. Sa ating lahat. Pangalan ni Jesus itinaas sana sa langit at lupa, siya'y sasambahin. Halina, lahat ng puso magbigay luwalhati. Halina, lahat ng labi aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Bawat buhay na natubos, sa iyo'y maglilingkod. Bawat puso'y sasamba, ikaw ang aming gabay. Halina, lahat ng puso magbigay luwalhati. Halina, lahat ng labi aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, sa'yo ang kadakilaan, sa'yo ang kapangyarihan, magpakailanman. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Jesus, Jesus, Ikaw ang Hari ko. Jesus, Jesus, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi,
Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus. Ikaw ang Diyos. Po natin yung ikalawang magbibigay ng tanging bilang. Today is March 2. Alalahanin po natin yung date na to sapagkat March 1, no? Sapagkat for the first time, ay magbibigay sa atin ng tanging bilang si Brother Kevin Santos. Lead me by the hand and let me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let me high, show me the way. Show the way to me inside your heart. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I'm seeking you now. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all my life. Lead me, Lord. Times around the globe, along my way. Let me take the right direction. Take you. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, Lord, I'm needing you. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your side. All my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love. Oh, my life. Oh, through my days, so lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Happy birthday, Brother Kevin Santos, March 4. Tawagan nga natin si Kuya LR, tsaka si May, tsaka si Kuya Kevin. Pray tayo dito para sa mga birthday celebrators natin. Okay. Dito kami, dito kami. Oo. Tayo po tayo.
Yan. Okay. Let's pray. Maraming Diyos, maraming po salamat sa isang taong pagbibigay nyo ng buhay at kalakasan kay Kuya LR, kay Sister May at kay Kuya Kevin. Lagi nyo po silang iingatan sa kanila pong mga ginagawa, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagpasok araw-araw. Lagi nyo po silang iingatan, lagi nyo po silang gagabayan kung ano man po at kung saan man po sila pupunta. Kung may mga suliranin po sila, Panginoon, lagi nyo po silang aaliwin. Sila po ang mismong kokontak sa inyo at sila po ang magtatanong, Lord, tulungan niyo po ako sa aking mga suliranin sapagkat mainam po na bago ang tao ay kayo muna ang kanilang pagtanungan kung may mga alon o mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, maraming po salamat sa isang taong pagbibigay nyo ng buhay at kalakasan at dalangin po namin na mas maraming birthdays pa po ang ipagkaloob nyo sa kanila. Kay Kuya LR, kay Sister May at kay Brother Kevin. Muli, ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday to all of you. Tawagan natin si Ate Glenda para sa ating closing song. Ka naming pinupo. Tatlong persona, Diyos na marangal. Kabanal-banalan, lahat mong nilikha, sa kataasan mo'y nagpapakumbaba. Kahit mga anghel sumasambang kusa at pagpupuri ibinabadha. Kabanal-banalan, kahit ang karimlan o ang kasalan ay di makahadlang sa aming pagkaalam ng iyong kaganapan sa pag-ibig mo at kabanalan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, pinupuri ka ng lahat mong nilalang. Lupa, langit, dagat, at nananahanan, tatlong persona, Diyos na marangal. Amen.
Bago pa tayo magwakas sa panalangin, nais ko lang pong batiin si Rosie Ba ng Quezon City, Carding Mercado ng Bacoor, Cavite, Alfred Santos ng Bulacan, Ate Loli ng Bukidnon, si Brian Balbarona ng Marshall Island, at si Ate Judith Valdez from Manila, Kuya Roel Brusas, si Rolando Agustin, at si Daniela Matos, sa mga nakapiling natin. At marami pang iba. Okay? Let's pray. Maraming Diyos, maraming pong salamat sa natapos namin gawain mula simula hanggang sa aming pansamantalang pag-iwalay. Ay sinamahan po kami sa mga aral na natutunan namin at sa mga pagpapalang espiritual na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat sa nakapiling namin dito, maging sa online platform, sa mga hindi po namin nakapiling, kung nasan man po sila, ingatan niyo po sila at gagabayin anuman po ang kanilang ginagawa. At sa mga susunod na linggo po ay makasama namin sila dito na mag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon sa Kanya na magpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ng sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos na kinapakarunungan sa Kanya iukod ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Sumayin niyo biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo, pagpalain ko ang bawat isa.